mommies and daddies, at welcome nga po pala ulit sa vlog channel po ng anak ko na si Santi about his exciting life journey with autism spectrum disorder. Mga mommies and daddies, bahagi ko lang po sa inyo at yun nga, naoperahan nga tayo sa gallbladder. Tapos kasabay nga noon, medyo namaga rin yung pancreas ko, nagkaroon din ako ng pancreatitis. Kaya pala yung sakit nung tiyan ko, mula dito sa right quadrant, papunta dito sa left quadrant, at sakop na sakop po pati hanggang sa likod. Kung mahina-hina ako siguro yung pain threshold ko, talaga mamamaluktot po ako sa sakit. Yan. Ngayon po, nakaraos na po ako sa operasyon at masabi ko na po siguro 80% na po na mabuti na po yung kalagayan ko. At kanina nga po, galing po ako dun sa ospital na pinag-operahan ko kasi nakita ulit kami ng doktor ko at pasalamat nga pala ako kay Dr. Joel Silahe. Siya kasi yung surgeon na nag-opera sa atin, nagtanggal ng ating gallbladder. So, salamat sa iyo, Doc. Yan. So, kanina, nakita kami ni Dr. Silahe at tinanggal niya na yung drainage ko kasi meron akong drain. So, hiningi ko sa kanya para mapakita ko lang din sa inyo. Ito siya. Kasi hindi ko na siya blinag na pumunta pa ako doon tapos bilyag ko na pinatanggal ko sa kanya kasi baka mag-gross kayo eh. Basta tinanggal na po yung T-tube kasi ito po yung pinag-dedrainan po nung bile ko po nung bagong opera pa lang po ako. So 2 weeks po bago po natanggal po tong drain ko. Pero nagkita muna po kami after a week, so tinignan niya po kung okay naman yung healing ng sugat ko, yung aking operation, okay naman po. And then, after another week, tsaka niya po tinanggal. Pero may procedure pa rin po na ginawa po sa akin bago po talaga tanggalin para makasigurado lang po na heal na rin yung loob tapos okay na rin yung duct na pinagdadaluyan ng bile na dumidiretso talaga siya dun sa duodenum o yung small intestine ko. So, pakita ko na lang din po sa inyo. So, ang tawag po dito, cholangiogram. So, ibang doktor po gumawa ng aking cholangiogram. Ang tawag po sa kanya, radiologist po eh. So, okay naman po yung result po ng cholangiogram. Wala naman pong blockage. Okay naman daw po at dumidiretso po. Yung mapapansin niyo po yung kulay puti po na yan po. Yung dye po kasi nilalagay yan sa loob. Tapos, tsaka kayo i-x-ray. Tapos, makikita po yung mga ducts na okay naman yung pinagdadaluyan ng bile. So, okay naman yung result nun. Tapos, pakita ko na rin sa inyo, alam nyo kasi yung aking gallstone, nag-iisa lang. Pero kahit siya nag-iisa, bumara siya dun sa pinaka-duct. Parang nahulog siya dun sa gallbladder, tapos bumara siya dun sa duct. So, talaga nung bumara na siya, hindi na makalabas yung bile ko. Doon na nagsimula talagang namaga yung gallbladder ko. At naapektuhan na rin yung pancreas ko, kaya nagkaroon din akong pancreatitis. Yan. So pagka ho kayo kakain, kasi yung bile is nakakatulong po yung pantunaw ng taba. At kung wala pong bile at hindi po kayo masyadong, kung malakas, medyo mahilig din kayo kumain ng matatabang pagkain, yun nga po, sana po iwasan nyo kasi napakahirap pong magkasakit. Kasi talagang health is wealth. Talagang masasabi ko ngayon dahil na-opera ako, napakahirap pong madala sa ospital at undergo po ng mga ganitong operation. Tapos, bago po ako inoperahan, pinasubside muna po yung pamamaga ng aking pancreas. Mga after 3 days, okay naman yung pancreas. Hindi naman kasi siya magang-maga. Then, tsaka ako inoperahan na para doon sa gallbladder ko. Tapos, ito yung, kaya nila na-determine yung gallstone ko is nag-iisa lang. Bali, siniris ako ng CT scan. Ito siya. So, hindi lang makikita, baka hindi lang makita. Ayun siya, meron siyang isa talagang gallstone na napunta na siya dun sa duct. Wala siya dun sa loob ng gallbladder. So, nag-iisa lang siya. So, kung siguro is nahulog dun sa duct, tapos dumoretso dun sa aking small intestine, siguro, nailabas ko lang through my pupu. Hindi po siguro ako na-opera. Kaya lang, yun nga, bumara siya dun sa bile duct, kaya kailangan talagang tanggalin. Yan. Tapos, bago ako na-operahan, syempre, parang general check-up din. Syempre, ini-ECG din po ako kung okay talaga yung health ko. Tsaka, ginawan din po ako ng chest x-ray. So, okay naman po yung chest x-ray ko. Hindi naman po kasi ako naninigarilyo. Wala po akong vision ganon. At hindi rin po ako umiinom. Baka masabi nyo kasi kaya siguro nagkaroon ng gallstone dahil mahilig ako uminom. Hindi rin po ako umiinom. At sa pagkain po talaga siguro maling pagkain ko. Minsan kasi
Twice lang kasi ako madalas kumain sa isang araw. Tapos may time na talaga ang lakas kong kumain. Tapos yun nga, nabuo talaga, nagkaroon talaga ako ng gallstone na isa. Yan. So it's been 2 weeks na simula nung na-operahan ako. In accordance naman kay Santi, yun nga, hindi ko siya napatherapy kasi wala rin magbabantay sa kanya. Tapos, nung within that, nasa ospital ako, tatay ko lang nagbabantay sa kanya. Siyempre, mahihirapan tatay ko, 80 years old na. So, hindi niya naman well-versed doon sa mga Zoom, yung mga gano'n. Kaya talagang natigil po muna si Santing magpa-therapy. Hanggat hindi pa po ako nakakagumagaling at nakakabalik po. So, ngayon po, siguro magpapahinga muna po siguro ako mga 3 days, 4 days, or to 1 week. Pag-check ko muna po yung katawan ko. Tapos, tsaka po kami ulit, sasabihan ko po yung mga teachers niya na mag-therapy nga po ulit si Santi. Nung meron pa po kasi akong drainage, syempre, ang bata malikot. Kahit naman hindi may autism, di ba, maku-curious, baka kasi hilahin din, magkaroon pa po ng problema. Kaya talagang, kahit kaya ko naman, kasi mobile ka naman eh, kaya lang, yun nga, kailangan mo lang din talagang ingatan yung drainage para at least safe lang din. So, wala nang magkaroon pa ng masyadong aberya. At kaya hindi ko lang muna po pinatherapy po si Santi. Yan po. So ngayon po, medyo 80% na mabuti na po yung pakiramdam ko. At sana po maibalik ko na po si Santi doon sa therapy. Tapos makapagpatuloy po kami makapag-vlog. Tapos mapakita ko po sa inyo yung mga DIY po naming mga activity po. Nung wala naman siyang pinagawa ko sa kanyang DIY activity na yung mga writing, ang usually naman pwede naman mag-coloring lang siya eh. Kaya pinagko-color-color ko lang po pag ako po yung tumitingin kay Santi, pag ako nagluluto ang nanay at tatay ko. Yan. So salamat nga po pala ulit sa mga nag-pray po ng paggaling ko po, mabilis ang paggaling ko po, yung mga nag-comment po, at sa inyo pong lahat na sumusubaybay po sa channel ng anak ko, maraming salamat po sa inyong mga prayers.